Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Matapos ang mahirap na operasyon, lumabas na si Mang Rudy mula sa ospital. Nagulat siya dahil umalis na si Gabo, ngunit wala ito sa lugar ng ginto. Nabalisa si Rudy, iniisip kung saan nagpunta ang kanyang anak, lalo na't oras na upang kunin ang motorsiklo ng kliyente. Maging ang mga kaibigan ni Gabo ay nag-alala. Alam nilang kung hindi ma-deliver ang motorsiklo, tiyak nakakasuhan sila. Sa kanyang pagbabalik, nakatagpo ng gulo si Gabo. Nakita niyang binubugbog ng ilang lalaki ang mamamahayag na si Salvador. Agad siyang nakialam, ipinagtanggol si Salvador at pinalayas ang mga tauhan ni Django. Lubos na nagpasalamat si Salvador. Paulit-ulit na tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi ni Gabo at nangakong babayaran balang araw ang utang. Nag-alok pa si Salvador ng pera na tinanggap ni Gabo dahil labis niyang kailangan ng pondo. Pagkatapos ng insidente, dumiretso si Salvador sa himpilan ng pulisya upang magsampa ng reklamo. Doon niya nakita sina Umali at ang kanyang mga kasama, pati na si Domingo. Inakusahan ni Salvador ang pulisya na nagbabayad ng mga tauhan upang saktan siya dahil alam nilang totoo ang kanyang mga ulat. Sumagot si Domingo na mali ang mga paratang kung walang ebidensya. Naluha si Salvador na pagtanto niyang walang mangyayari dahil pinoprotektahan ng mga pulis ang isa't isa. Samantala, galit pa rin si Lucas sa insidente ng pamamaril kay Samantha. Nangakong hindi siya titigil hanggat hindi natatapos si Samantha. Pinayuhan siya ng kanyang ina na maghinay-hinay dahil hindi pa maaaring saktan si Samantha dahil minsang naging magkaibigan sina Mariano at Ricardo. Ngunit nasira ang kanilang samahan dahil sa prinsipyo ni Ricardo at pagkakakulong ni Victor. Plano ng ina ni Lucas, nalapitan ang mataas na opisyal sa NCRI, mag-alok ng malaking halaga upang magkaroon ng impluwensya. Sa kabilang banda, nag-iisip si Gabo kung paano matutuklasan ang pumatay sa kanyang ina na si Melinda. Nangakong hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Alam niyang sa pamamagitan ng makapangyarihang grupong Anino ay maaari siyang makalapit kay Paps, kaya't humingi siya ng tulong. Ibinunyag ni Gabo ang lahat, ang kwento ng ginto na sinabi ni Rudy at kung paano siya ipinagkanulo ng dalawang pulis na sina Ricardo at Mariano. Nagulat si Paps sa una, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang totoo ang kwento. Alam niyang may hawak na mapa ang kanilang angkan na napunta sa kamay ng kanyang anak, ngunit pinatay ito ni Ricardo. Kaya't napunta ang mapa kay Rudy na inutusan na maghukay ng ginto. Nagpatuloy si Rudy at natagpuan ito. Inakala ni na Ricardo at Mariano na walang saysay ang lahat at sumuko. Ngunit si Rudy lamang ang nakakuha ng ginto. Kalaunan, natuklasan ni na Ricardo at Mariano ang katotohanan. Sa paghihiganti, pinaslang ni Ricardo ang ina ni Gabo. Ngayon, nag-aalab ang galit ni Gabo. Determinado siyang ipaghiganti ang kanyang ina dahil buhay pa sina Ricardo at Mariano. Alam ni Paps na dalawang lalaki lamang ang kasama ng ama ni Gabo, sina Ricardo at Mariano. Samantala, tila itinadhana na magtagpo ang landas ni na Samantha at Gabriel. Nawala ng trabaho si Samantha dahil sinuway niya ang kanyang superior at gumawa ng sariling desisyon. Kaya naghanda siyang umalis sa opisina ng NC Quois. Bago siya umalis, isinama siya ni Seb upang makapagpahinga at gumaan ang isip. Nagpasya ang kanilang mga kasamahan na pumunta sa parehong bar na dati nilang pinuntahan. Nagkataon, naroon din ang grupo ni Gabo. Natuwa si Gabo nang makita si Samantha at nais siyang lapitan. Ngunit nang mapansin niyang si Seb ay nakaupo sa tabi nito, nawala ang kanyang ngiti at napuno ng galit.
Umatras siya at sumama na lamang sa kanyang mga kasamahan na abala sa pag-inom. Pagkatapos ng oras kasama ang kanyang mga katrabaho, umuwi si Samantha ng mag-isa. Doon niya naisip na marahil tama ang payo ni Delgado. Bago siya umalis, nagbigay siya ng pahintulot at mungkahi na pagtabihin sina Victor at Mr. Chan sa iisang selda upang sa kanilang pagtatalo ay lumabas ang impormasyon. Kaya't inilagay si Mr. Chan sa selda ni Victor. Ngunit agad na nagtangkang saktan ni Victor si Mr. Chan. Mabuti na lamang at dumating si Delgado at pinigilan siya. Pinalaan ni Victor na malalagay sa panganib ang kliyente at ahente ni Delgado. Itinutok ni Delgado ang baril kay Victor. Pinapabawi ang kanyang sinabi. Dahil ang kliyente at ahente umano ni Delgado ay si Jacinto, nagbabala si Victor na kung hindi siya makakatakas, tiyak na malalagay sa matinding panganib si Samantha Jacinto, ang pinakapinagkakatiwalaang ahente ni Delgado. Kinagabihan, habang naglalakad si Samantha, biglang nagpaputok ng baril ang isang kotse. Sumigaw si Lucas, "Ito na ang katapusan mo, Samantha." Ngunit tumahimik ang gabi nang biglang lumitaw si Gabo mula sa dilim upang iligtas siya. Halos hindi makapaniwala si Samantha na ang lalaking paulit-ulit niyang nakakasalubong sa mga misyon ang siyang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Hinila siya ni Gabo, bagaman tumutol siya sa una. Sinabi niyang handa siyang tumulong at wala ng oras para mag-atubili dahil kritikal ang sitwasyon at maraming tao ang nais siyang patayin. Nakilala ni Samantha si Lucas Zafra, kapatid ni Victor, at naunawaan kung bakit siya tinutugis ng mga Zafra. Nais nilang palayain si Victor. Samantala, ibinunyag ni Bechay ang kanyang lubos na kawalan ng pag-asa. Sinubukan siyang palakasin ni Rudy, ngunit sinabi ni Bechay na wala ng silbi kung patuloy na gutom ang kanilang tiyan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.